Good morning! Good morning mga brothers and sisters. Dalawang round na ako ng ikot. Ayan. So, ito ang ating Dasmariñas Oval and Grandstand. Madami po ngayon. Wala kasi pasok sa Dasmariñas ang mula elementary hanggang college because of the heat index na medyo mataas. Actually kahapon matindi ng init rito. So napaga ako na konti dahil nga baka maya-maya masyadong mainit na. So hanap tayo ng medyo yan. Dito maganda connection. So good morning ulit mga brothers and sisters. Ating Bible morning walk. Pero upo muna ako Upo muna ako. Mamaya ko na ituloy yung aking ang ating walking. Subukan natin kung pwede. Yan, okay. So, complete outfit ako. Under Armour. Yan. Ito ang ating jogging pants at ayan, ating jacket. Isod ho to, Isod. Galing sa Balikbayan box ni Jojo yata to, ni Mama. Okay. Yan. So, ito po ang ating Bible morning walk. Pero ngayon Bible morning sit muna tayo. Habulin natin itong habang meron pang lilim. Medyo huwag daw ako magbilad ngayon sa araw at so bago tayo mag-start, let's pray. Father God, continue to bless our study of your word. Simpleng pag-aaral po namin ay samahan at tulungan kami, O God. Thank you, Lord, in Jesus' name. May konting background tayo ng mga youth, no? Naglalaro sila ng luksong baka. Ayan, luksong baka. Ang background nila yung kolehiyo ng lungsod ng Dasmariñas. Di lalang, nakuna ko na yung luksong baka nila. So ito yung hawak ko laging sa pagbabasa ng Bible, ito yung ating pinagagalingan ng aking habang nagwo-walking. So medyo mahirap pala pag wala sandalan din. Para mas masarap pa nagwo-walking. Kasi masyadong marami. Ngayon, okay? So tuloy natin ang ating Bible morning walk sa Luke chapter 12. Luke chapter 12. Yung command kahapon is about watch out, no? Sabi ni Jesus, watch out, magbantay kayo, guard yourselves from greediness, no? Guard yourselves against greediness. Ingatan nyo yung sarili laban sa kasakiman. Bantayan nyo yung sarili. Sabi nga, pinag-iingat na tayo, watch out, dalawang verb, yun yung una. Tapos yung pangalawa is yung guard yourselves. No? Bantayan daw natin ating mga sarili laban sa kasakiman. So,
Yung pangalawa is in the middle. Ang explanation ko nga sa atin is that middle voice is that habang ginagawa natin yon pagbabantay, tayo rin ang nagbe-benefit doon, di ba? So, kaya yung command na binabantayan yung sarili, di ba? Ikaw nagbabantay, pero yung ginagawa mong pagbabantay ay ginagawa mo para sa iyo. Na? So, you are the one benefiting. So, sa mga Christians, kailangan alert din talaga tayo. Pagbantay, no? Sa kasalanan ng greediness, kasakiman. Then, dito nga, hindi ko na na-discuss ito, pero itutuloy ko. Sa verse 16 and following, dito na po siya, no? Dito na siya nagkwento to intensify yung kanyang point, no? Para i-amplify pa, yan, para palakasin pa yung kanyang yung tagubilin niya sa atin na tayo maging mapagbantay at mag-ingat tayo laban sa kasakiman, katakawan, pagiging gahaman, ganit, no? So basahin ko Luke chapter 12 verses 16. Ito yung talinghaga. Alam ko yung iba, alam niyo na yung kwentong ito, no? But from this will come another command ng Panginoong Jesus. So, nasa verse 16 na tayo ng Luke chapter 12. Ayan, medyo slow connection. Pagkatapos, sinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya nasabi niya sa sarili, anong gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Mahirap din pala yung sobrang yaman na, no? Nagtanong na siya, ano gagawin ko sa sobrang yaman na kayamanang ito, no? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Ayan, harvest. Then sabi, alam ko na, ipagigiba ako ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Yan. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya't magpahinga ka na lamang. Kumain, uminom, at magpasarap sa buhay. Eat, drink, and be merry. Pagandang slogan nito, no? Sana all. No? Eat, drink, and be merry. Pero siyempre, wag naman yung drink. Kasi yung drink dito yung talagang nakakalasing ng mga inumin itong sinasabi rito. Eat na lang tayo. Eat, drink, Pocari Sweat, and be merry. Magpasarap sa buhay, no? Be merry. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, verse 20, ikaw, ito na. Hangal, sa gabiring iyan, sa gabiring ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? And in regards to babawian ka na ng buhay, na nalulungkot po kami ni Fe dahil nga sa balita kahapon na ang ninang Lisa namin, si Dr. Lisa Monson, asawa ng aking kababata at kaibigan, sa mga best friend ko mula pa nung kami nasa Mabolo, si De Leon, no? Si Dr. De Leon Monson, kinuha ko nga siyang ninong, ay so si Dr. Lisa ay pumanaw na po
kahapon. So, nag-message sa akin yung bunso nilang kapatid, si BJ, abogado rin. Then, request nila ako to pray for the family. Bago dalhin sa punerarya si Lisa, si Dr. Lisa. So, andun kami ni Fe, mabot kami mga 7 p.m. sa Perpetual Hospital ng Las Vegas. Sa emergency room siya. Actually, dineclare nga siyang binawian na ng buhay ng 3 p.m. ng hapon. So, na-receive ko yung message nila siguro about 5. Dali-dali kami ni Feb, prepare kami to be with them, no, sa family. Kasi malaki talaga rin yung aming tinatanaw na utang na loob sa kanila. Yung aking mga anak, no, si Dr. Lisa ang aking OB-GYN ni Fe, no? Tapos cesarean pa yung 3 kong anak. Kaya maraming blessing kami noon talaga. Kay De Leon, si Doc De Leon naman, siyang aming pedya. No? Talagang binolunteer na nila sarili nilang mag-asawa para tulungan kami. During those times na wala naman akong honorarium, kahit nga ngayon wala na uli akong honorarium. Pero ibang klase na yung ngayon kasi kahit pa paano may work na akong additional, no? Tuturo ako sa Bible school, sa seminary, yan. Pero noon talaga nag-aaral pa lang ako. Anak namin si Agape, yung unang anak namin. Tapos cesarean. Sabi ko, paano kaya? And the Lord gave these persons sa amin. Kaya condolence sa Monson family, kay Mrs., kay Attorney, tapos si Sheila, Dr. Sheila, si Carlo, si Tessa, si BJ, at ang kanilang mga anak ni De Leon, no? Kalungkot nga. Kasi actually anniversary nilang mag-asawa, April 7. And pareho silang doktor, galing sila natin sila na convention. Nung biglang umaga na nakaramdam na si Dr. Lisa ng sama ng pakiramdam niya sa tiyan, kasi din siyang mahirapan siyang hinga. So, he was brought to the hospital. Yun nga, pagkadala sa kanya sa hospital, hindi na rin nag-cardiac arrest. So, hapon, binawian siya ng buhay. Kaya, saya-saya, di ba? Kasama silang pamilya sa hotel, celebrate din yung wedding anniversary ng mag-asawa, ng parents nila, kasama mga anak nila. Then, the Lord required her life. Kinuha ng Diyos ang kanyang buhay. So, that instance, wala na tayong control, mga kapatid. Wala na tayong magagawa doon. Yun ang tinakda ng Diyos. Yun ang kalooban ng Diyos. Bagamat nalulungkot kami at nung dumating nga ako ron, kami ni Fe, talagang hindi maalis sa labi ni Dr. Alicia si De Leon, si Ninong De Leon. Kaya ganoon. So, ano talaga ang mag-asawa, di ba? You have spent so many years together. Kaya mahirap mag-asawa. Kaya maulay o mawalay. Kaloob sa'yo ng Diyos. So dito sa parable na ito, yung lalaki na yun na nagsasabi sa kanyang sarili na sobrang dami na ng aking kayamanan, anong gagawin ko,
wala na akong paglagyan. No? At sabi niya, ay, ganito na lang gagawin ko. No? Pagigiba ko ang aking mga kamalig, papatayo ko ng mas malalaki, doon pilalagay ang aking mga ari-arian, ang aking ani, at sasabihin ko sa aking sarili, dito siguro palagay ko, ito yung pinaka, mistake niya. Na? Hindi naman masamang yumaman, hindi naman masamang dumami ang yung ari-arian. Lalo na yan ay galing sa Panginoon, di ba? Blessing ng Panginoon, hindi galing sa corruption, hindi galing sa anumang bagay na mali sa harapan ng Diyos. So, siguro, dito siya nagkamali. Kasi ang pagtingin niya sa kayamanan ay para sa kanyang sarili. At akala niya that would be an eternal part of himself na dire-diretso at tuloy-tuloy, na walang katapusan, na dahil dyan, ang tiwala niya na ay nawala sa Diyos, kundi sa kanyang sarili na lang. Once we neglected God, once we thought of ourselves as having sufficient supply, then that time, that moment, we lost our trust in God, our faith in God. So, saan pa papasok ang Diyos, di ba? Saan pa siya entra? Sinarado mo na. Kasi sa sarili mo ay okay ka na. Okay ka na. Pero, yun nga, sabi niya, papahinga na lang ako, kakain, iinom, at magpapasarap sa buhay. I will eat, drink, and be merry. Dito, i-rebuke ng Panginoon ang kanyang kaluluwa, kanyang spirit, no? Sabi ng Panginoon sa kanya, hangal, sa gabiring ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ayan. So, tas tayo at yung shade hinahabol na, ay, maganda ron na may, kaya ayan ang City Hall, City Hall, pero nag-isa mo na siya. So, hangal, sa gabi ito'y babawian ka na ng buhay. Kukunin ng Lord. No? The Lord will require your life. So, yun yung kapasyahan ng Diyos. Diba? Sabi nga, yun ang kalooban ng Diyos. Yun ang itinakda ng Diyos. Ngayon, ang question ng Panginoon sa kanya, kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Yan. So, sometimes, yun ang hindi na natin na pag-iisipan. Hindi rin natin na papahalagahan, no? Yung mga nagmamahal sa atin. Kaya tuloy, nangyayari, maraming nag-aaway-aaway sa mana. Di ba? Yung una kong daanan natin actually yun no? Kaya nga sinabi ng Panginoon bantayan nyo yung sarili laban sa kasakiman. Kasi nga may nagtanong nga sa kanyang lalaki, no? Nag-suggest pala, no? Nag-request na pwede hubang sabihan nyo yung aking kapatid na hatiin, na ibigay na sa akin yung aking mana. Ayan, hatiin, no? Sabi ng Panginoong Jesus doon, sino naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati? Maraming nag-aaway-away dyan sa mana, no? Kasi nga sometimes yung magpapamana sana o yung mayroong kakayahan, mayroong resources, hindi rin nila pinapahalagahan yung kanilang mga mahal sa buhay, kung paano rin sila magpapatuloy sa buhay.
So, you have also to think of them. Dapat well, di ba, i-divide mo niyan fairly. Kaya nga iba merong ano tawag na, no? Yung ano yun? Testament, no? O yung kasulatan ng pagpanaw at yung kanyang mga nandoon, no? Kanino mapupunta tong plancha, no? Kanino mapupunta tong batya, tong palanggana, tong rice cooker. Yun lang kasi yun lang yung kaya kong pamanay hata. Hindi, sa biyaya naman ng Panginoon, merong naman nilobang Diyos na bigyan kami ng tahanan dito nga sa Burol. Yan. Paano ba ito? I-close. Teka lang. So, lakad-lakad na tayo. So, sabi ng Panginoon, hangal, sa gabi rin ito, ay babawiin ko na ang iyong buhay. O, kanino mapupunta yung mga bagay na inilaan mo para sa iyong sarili? So, ang rito, no? Napansin ninyo ang word dito ni Luke. And sa Matthew makita rin ito, no? O tingnan ano ngayon, no? Saan ngayon mapupunta yung mga bagay na inilagay mo diyan sa iyong kamalig, yung pinalakihan mong kamalig, yung mga ani mo, yung mga kayamanan mo, saan ngayon mapupunta yan? 'Di ba? Yung mga inilaan mo para sa iyong sarili. So dito makikita na natin, ha? Talaga yung pananaw ng taong ito ay para lang sa kanyang sarili. At sabi ko nga sa inyo, our Lord Jesus is reader of the hearts. Nababasa niya ang laman ng puso natin. So dito sa talinghagang ito, though it's a parable, para kanino ba ito? No? Yung lesson ito ay para sa ating mga disciple. At ganun din, it's a rebuke to the Pharisees. It's a rebuke to those who have the same mindset, pagpapayaman para sa sarili. Na wala nang, hindi na kinonsider ang kapwa at yung pagmamahal sa Panginoon. So, verse 21, ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Para sa sarili. Ngunit, dukha naman sa paningin ng Diyos. So, medyo tumataas na ang araw, no? Medyo uminit na rin, no? Konting pawis, kailangan din natin. Okay? So, yaman mo, no? Yaman nyo, dukha naman kayo sa paningin ng Diyos. Hindi lang to individual. This can also apply to families, no? Yaman ng pamilya nyo, ng angkan nyo, pero dukha naman sa Diyos ang angkan nyo, no? Siguro sa pamilya nyo meron lang isa na talagang nag-commit kay Lord, no? Or nagsiserve kay Lord, diba? Or it could also be an organization. It could be a church, no? Ang yaman nyo, pero dukha naman sa paningin ng Diyos. It's a warning kasi marami din ganyan, no? They are building up wealth
Oh, puno na yung bank account natin dito. O, meeting tayo, elder, council, meeting tayo. Saan naman natin ilalagay yung ating kayamanan? O, lipat natin. O, dito mag-open tayo ng isa pang bank account. Kasi wala namang kamalig ngayon di ba? Mga bank accounts. So, dito natin nilagay. O, after that. O, puno na naman. O, ang tanong, saan nyo ginagamit yung mga resources na yun, yung mga kayamanan na yun? Na pagbalik ng Panginoon ay ipagsusulit natin sa Kanya ang mga bagay na ipinagkatiwala sa atin. Alam niyo naman siguro yung parable, di ba, of the steward na binigyan ng 5 talento, 1 talento, 5 talento, 10 talento. Then, what they did is, di ba, nilagay sa itinago. And it was not used for the purpose of God. So, dukha sa paningin ng Diyos. Materially affluent, may material wealth, pero spiritually poor, physically rich, but spiritually poor. Before God, hindi nga lang ito basta spiritual na mahirap Alagang sinabi, dukha ka sa paningin ng Diyos. So in your relationship, in God's assessment of your relationship sa iyo, ay puro ka. And siguro, kailangan mo ng akap ng Diyos. Pag mahirap ka, di ba? Pag mahirap ka, kailangan mo ng akap. Alam niyo ba yung akap? Pero hindi akap ng congressman. Akap ng Diyos. Para magising ka. No? Ayan. Good morning ulit, Ate Melda. Ayan, blessed morning din sa iyo. Diba, yung akap ng Diyos na mahigpit. May akap na mahigpit Yung parang, tama na. No? Para magising ka. Yung akap na yun warning. May mali ka kasi, kaya hinihigpitan yung yaka para ma-realize mo yung mali mo. So, ingat tayo na baka tayo'y dukha sa paningin ng Diyos. So, isang ikot muna ulit tayo sa oval. Okay? Ingat tayo na tayo maging dukha sa harapan ng Diyos. Huwag tayong magpayaman ng para lang sa ating sarili without thinking about the interests of others, the interests of the church. Diba? Actually, siguro ito rin yung susi, no? Ito rin yung key sa pagiging steward at sa pagiging cheerful giver. Yung tinitingnan mo sarili mo, anuman ang yamang ito ay hindi para sa iyo, kundi para maging mayaman ka sa paningin ng Diyos. Kasi sino bang piniplease mo? Diba? Pag nagbibigay ka ba sa church, sa offering, or sa tithes, or pledges, no? Thank you kay Lord kasi may nag-pledge sa amin nung Sunday sa church para sa aming church retreat. Hindi ko na babanggitin kung sino. Pero, diba? Yun dapat ang sana all. Sana magkaroon din ako ng ganung Lord capacity. Although, nagpe-pledge din naman tayo. Siyempre, ayon lang doon sa ating kakayahan. Pero, katulad nito,
Itong lalaking wala nang paglagyan ng kanyang kayamanan, no? Kung meron siyang ganitong puso para sa Diyos, na maging mayaman siya sa Diyos, hindi mayaman sa lupa. Hindi mayaman sa mundong ito, kundi magpayaman siya sa Diyos. Sa paningin ng Diyos, doon siya yumaman. So I think he would be a great, faithful steward. At talagang niya yung kanyang riches, no? For the sake of the kingdom of God, for the sake of the gospel, for the sake of the advancement of the church, church planting, di ba? Yung ministry ng social concerns, for the purpose of reaching out and seeking the lost sheep. Yung lost na yon, hindi yun kambing, sheep din yun. Kaya yung nawawalang yun, yung mga nawawalang anak ng Diyos na, yung nawawalang elect, hinirang na yun ng Diyos eh. Nga lang lost kasi they were yet to confess Christ as their Lord and Savior. Di pa dumarating yung yung regenerating work of the Holy Spirit, yung effectual calling, yung pagtawag, pagdinig nila ng gospel na hindi nila matatanggihan. Sana ganoon, di ba? Yun, sana maraming mayaman na sa paningin ng Diyos. At sana ako ay personally, yun ang dapat prayer natin, mga kapatid. Sana, Lord, payamanin mo ako sa iyong harapan. Amen? Payamanin mo ako, Lord, sa iyong harapan. Sa paningin mo, yun ang gusto ko. Makita mo kung bilyonaryo sa harapan mo. Nagpapayaman para sa iyong kalulatian. At sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, and this is the command, Merimnate. Sinabi ng Jesus sa kanyang mga alagad, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong pagkain para mabuhay o tungkol sa dapat na ibihis ng inyong katawan. The command is merimnate. Do not worry. Do not worry. Huwag kayong mabalisa. Do not focus. Ayan. Yung isip nyo, yung attention nyo, wag nyo doon ilagay sa pag-iisip tungkol sa inyong kakainin o pag-iisip tungkol sa inyong ibibihis. Sapagkat ang buhay, morning Joe, kanina pa kami magkausap ni John, tungkol sa kanang pag-uwi rito. Blessed morning, John. Joe kasi, Jojo. Ang sanay naming tawag kay John eh. Sa US, John na siya eh. Ano ba, John Do? So, yan, magpayaman tayo, no, sa paningin ng Diyos. Payaman tayo sa Diyos. So, uy! Ito, si Lowy. Kasama ko na si Lowy, naikot na. Ayan, kapatid ko rin yan, si Lowy. So, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa, no? Merimnate or do not worry. Yun ang command. Yung merimnate is imperative, present imperative active. Ayan, si Uncle Junicio. Good morning po. Straight from Iloilo. Si John, straight from Brentwood, California.
Imelda, straight from Caloocan. Ayan. Good harvest. Sapagkat, so sabi niya, do not worry. Yun ang command sa atin, mga kapatid, ngayong umaga. Do not worry on what you shall eat or on what you shall wear, sa inyong isusuot o sa inyong kakainin. Ang sumunod, sapagkat ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit. Na? So minsan parang ano yung sense? Common sense ba yun? May sense ba rito ang Panginoong Jesus? No? Totoo ba yun na ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Di ba? Kaya tayo nabubuhay dahil sa kinakain natin. Sa dinaramit natin, kaya gumaganda ang ating itsura. Sabi nga, ito, ang aking pantaas, jacket ko ISOD. Yan, second hand lang. Pero, ito, hindi ko na pinagtrabahuan to. No? Dumating na lang. Blessing. At yung iba pang mga damit, kaya yung mga resources na yon nilalabas na rin lang namin sa aming tahanan. Pinamimigay sa mga nangangailangan ng damit. Ganon din sa pagkain. Ito yung sinabi rin niya di ba? Sa verse 15, nung warningan niya tayo, nabantayan natin ang ating sarili laban sa kasakiman. Sinabi niya rin, sapagkat ang buhay ay hindi lamang nasusukat sa dami ng kayamanan. Nasaan si Loie? Nalagpasan na yata ako. Sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Although siyempre, no? Sabi nga sa inyo, malaking blessing. Pinagpapasalamat natin kung merong mga supplies, no? Na nag-uumapaw. So, galing sa Panginoon. Pinagpapasalamat natin yon. Pero sabi nga rito, for life does not consist in the things that you possess, that one possesses. Hindi doon lamang na susukat ang buhay, that you have life because you're rich. No. Maraming mayayaman, walang buhay, walang life. Maraming meron na hindi joyful ang kanilang life, kung hindi puro worries. Kaya siguro sabi ng Panginoon, makain kayo, nagdaramit kayo, kaya diba? Huwag doon ang pagtuunan nyo ng pansin. Do not worry on those things. Do not merinate sa mga bagay na yun. Sapagkat ang buhay, diba, ay higit na mahalaga kaysa sa pagkain o kaysa sa damit. So the same sense, no, sa verse 15. Because life does not consist on things that one possesses. Marami kang pagkain. Okay yan. Marami kang magagandang damit. May mga sasakyan ka. May mga properties ka. But worrying, kung doon at doon ang worries mo, ibig sabihin, naku, konti na lang ang laman ng ref ko. Naku,
naluluma na yata yung modelo ng kotse ko. Naku, parang yung property ko sa maliit Diba? Anong mangyayari? So, 24/7, 7 days a week, you will just be like this person who thinks about how he could store up his treasures dito sa lupa. Gigibain ko yung kamalig ko, palalakihan ko, at doon ko ilalagay ang lahat ng aking kayamanan. At again, do not worry. So, hindi yun ang dapat pinag-iisipan natin. Guard yourselves against greediness. Watch out. Bantayan ninyo. Mag-ingat kayo. Bantayan nyo ang inyong sarili sa kasalanan ng kasakiman, katakawan, pagiging ganid, pagiging gahaman. So, again, dito tayo. Ang dami ritong concern sa kanilang mga pangangatawan. Physical health. Concern sila. Pero ang question, do they also worry about their spiritual health? Nag-aalala din ba sila sa kanilang relasyon sa Diyos, sa kanilang kaugnayan sa Diyos? So, I'm not directly evangelizing here. Hindi. But, yung nagdadaan, lumalagpas sa akin, I think they're hearing what I'm saying in this Facebook Live tungkol sa salita ng Panginoon, tungkol sa Diyos. That would be yung siguro makita nila, marinig nila, and time will come for them. But yung mag-isip sila, Bible yung pinag-uusapan ng lalaking paikot-ikot dito sa Oval. Yeah. So, maybe that would raise some concerns in their spiritual lives. So, ganun din ang purpose nito. Kaya ito, sinabi kinuwento ng ating Panginoon Jesus yung talinghagang ito para paringgan yung mga Hudyo, yung mga Pariseyo. Ang concern lang nila is the wealth of this earth. Religious, kuno, pero they're using their religiosity for the purpose or for their sin, for their desire to have. Kasi greedy sila. Greedy sila. Mayaman sila sa mundong ito, pero dukha sila sa paningin ng Diyos. Nag-aalaga na po. Hindi ko nakasama si Ben. So, yan, God bless mga kapatid. God bless po sa ating lahat. So, do not worry of what you will eat or of what you will drink, because life does not consist on those things. Hindi sukatan na ikaw ay may buhay dahil meron kang makakain o mainom o may susuot o dahil meron kang mga kayamanan. Mayaman ka nga, dukha ka naman sa paningin ng Diyos. So, God bless po sa ating lahat. Let's close in prayer. Thank you, Lord Jesus, blessings ng Word for this blessed morning. Thank you, Lord, sa life ng aming mga kapatid, Timelda, Jojo,
ni Uncle Junicio na kasama namin ngayon, and sa mga pakinig pa na later ng message na ito. Continue to remind us, oh God, of what life are we living? What kind of life are we living? Is it a life getting rich before the sight of God? Or is it a life that focuses, that is concerned for getting richer, wealthier here on earth, and only for self-gratification? So, bantayan namin ang sarili namin. Kasi kasalanan yung pagiging saking, matakaw, ganid, gahaman. Kasalanan. Malaking kasalanan sa Diyos. Kaya, Panginoon, tawarin mo po kami kung may mga desire kami na ganoon sa aming puso. Tulungan mo po kami to assess and to look at life in a heavenly perspective, in eternal perspective. Kasi hindi ito yung sukatan na gusto mo sa amin sa mundong ito, kundi yung panukat mo, O Diyos. Thank you, Lord. Bless mo po aming buong sambahayan, si Uncle Junicio sa Santa Barbara, and iba pa namin mga kamag-anak roon ng Supapo, Sunalan. Continue to bless them also. Bless nyo rin po yung tuloy naming church needs. Kayo, Panginoon, pinanggagalingan ng lahat ng kayamanan. Usap ka po sa aking mga kapatid to look at life according to Luke 12 verse 15 and verse 24, that life does not consist on what we possess or on what we have to eat or to drink, but life consists on getting rich before your eyes. Bless mo, Lord, ang aming church, aming mga kapwa kamagagawa, aking kapwa kamagagawa, ang patuloy na pagsama mo sa Oikos Reformed Christian Church, kina Pastor Ben sa Forever Community Church, kina Pastor Rudy, Pastor Jeff, Pastor Doming, sa kanilang pagiging patuloy na kabahagi ng Oikos kahit wala kaming support, kahit wala kaming tinatanggap na honorarium. Salamat, Panginoon, sa mga blessings mo. Hindi ka nagkukulang. Ay may mga konting tulong kaming tinatanggap sa aming mga kaibigan katawid, kakatulong kahit papaano, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na pangailangan. Kaya tuloy kong pinagpe-pray din sambahayan ni Dave and MC Laudato, and sambahayan din ni Pastor Prony and Sarah Cilia. And yun nga, yung pagkup-kup mo, yung habag mo at kaaliwan, ang maranasan po ng sambahayan ng Monson sa pagpanaw ng aming ninang na si Dr. Alisa Monson. Bless mo din po ang aming Cavite Presbytery sa panguna ni Pastor Francis, and ganoon din ang kabuuan ng PCP, ang Presbyterian Church of the Philippines, sa panguna rin ng aming Pastor Orly Tabo-Tabo, at sa mga pangangailangan din po, especially yung Mission Conference sa Davao. Pagpalain mo po sina Pastor Eli, sina Pastor Nelson na pupunta ron. Thank you, Lord.
Bless mo din si Jigs sa kanyang mga projects, si Agape sa kanyang trabaho sa BGC, at pag-iingat mo sa kanyang pag-uwi, sila ni March. Ganon din si Ereb sa kanyang pag-aaral. Si Fe, ako sa aming health. At yun na lang aming talagang concern, talaga Lord, para makatulong pa sa church, yung aming nalalapit na DBBS at church retreat. Tulungan mo kami Lord sa mga activities na ito, at yung supply mo Panginoon ng ibuhos mo po. Titibala po kami sa inyo. Ganda yung mga kapatiran sa kanilang mga pangailangan. Tuloy bless mo ang sambayan ni Elder Iggy, Sinova, Lord, patuloy pagalingin mo na po yung bleeding niya. Tulungan mo po si Tinova na yung sapat na kalusugan, at patigilin mo na nga po yung pagdurugo na nararanasan niya. Yung abnormal na menstruation niya, oh God. And ganun din, kanyang buong sambahayan, ilan ni Elder Iggy. Pastor Bobot, Nitz, kanyang mga anak, kanyang mga apo, kanyang mga manugang. Bless mo Panginoon. Ganun din po ang sambahayan ng Benedict, Tining. Thank you Lord sa pagbigay mo na ng hanap buhay kina Gerald at kay Wilmer. Pero concerned pa din kami Panginoon dahil di sila makakasimba paglinggo dahil sa work nila. Kaya allow mo rin po na bigyan sila ng opportunity na magkaroon ng day off every Sunday. Ganun din Lord ang sambahayan ni Reven, ni Noreen, sambahayan ni Ate Mirna, ni Sir Gilbert Balikudyong. Pagpalain mo din po sila Panginoon sa anong ministry doon. And Timirna, kalooban Panginoon, makapagbakasyon siya ngayong summer sa Pilipinas. Kaya Panginoon mag-arrange nito para sa kanya. I-bless mo din po sina Christian, Herlin, sa Burol, Paliparan, kanyang pangailangan. Sambahayan ni na ti Shirley, ti Jennifer, Bible study at bago naka-attend sa amin sa Pook. Bless niyo po sila. Ang sambahayan namin, sambahayan ni Marcia Agape, mga batang nakasama namin sa Children's Ministry, Youth Ministry, nakasimba na rin sila. Sambahayan ni na Fao, ni na Bea, bless niyo Panginoon. Sa aking mga kapatid, nanay ko, Mama Linda, tulungan niyo po ang kanyang kalusugan, Panginoon Jesus. Lalo na yung kanyang tuhod, oh God. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon Jesus. Kayo po yung mag-bless din sa aming mga kaibigan, yung kaaliwan din sa kay Ampin. Pumanaw na rin ang kanyang nanay. So, kaklase namin siya ni Fes sa PMI. Kaaliwan din po sa sambahayan nila Ampin. So, thank you Lord. Thank you Lord. Patuloy po na bless mo po itong aming Bible morning walk. God bless po sa inyo mga kapatid. Good morning at Imaan. Yan, Imaan kasama rin natin. Pagpalain nawa ng Panginoon kay ni Cash at ang inyong sambahayan. Dalangin, Jesus' name. Amen.